Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ngayon po, dahil number one pa rin, kahit na anong paninira nila, number one pa rin po ang DepEd. Sinisiraan po nila ngayon ang DepEd. As usual, yung mga walang katuturang paninira. Okay, basa po tayo. Baka sabihin nyo, wala naman pinalalala ko lang. Okay. Halimbawa, ito si Leila de Lima. Ayan, I've been ridiculed. Ngayon, binanata na siya. I've been ridiculed for my call for VP Sara to resign as DepEd Secretary. Kita mo, nananawagan ka, resign si DepEd Secretary. Let me further elucidate this ating new. In all governments in the world, a cabinet minister is only expected to resign as such once she voices out different policies than the cabinet publicly. Yan naman po, no? Pinagre-resign po nila si Sara Duterte, no? Dahil iba raw yung sinasabi niya sa sinasabi ng Pangulo. Ano ba yung sinasabi niyang kakaiba na sinasabi ng Pangulo? Pistok po ay ano po ba? Yung po bang ICC? Ang alam ko po, ICC, pareho sila no? Huwag niyo po lituhin yung mga tao. Pareho po sila pwede na lang kung babaguhin talaga ni Pangulong Marcos yung kanya sinasabi sa ICC. Pero pareho po sila sa ICC. Di ba? Sa pistok po ba? O sa pistok, hindi sila pareho. Hindi na. Kaya lang, ang problema po doon, bawal po ba magsalita si VP Sara na hindi siya pabor? Maski nga yung AFP chief, si General Bronner, nagsalita na. Marami po ang naniniwala kay VP Sara. Ayaw nila makipagpisto. Hindi po laging kumukontra si VP Sara. No? Tandaan niyo yan. Kailan po kumontra si VP Sara sa sinabi ng Pangulo? Hindi pa po. Ngayon pa lang. Sa pistok pa lang. Alam niyo kung bakit? Hindi ba alam ni Pangulong Marcos na ayaw makipagpistok ni VP Sara? Alam niya yan. Dapat, lahat ng sinasabi ng Pangulo, sinusuportahan mo. Kung hindi mo, ito yung angulo nila dyan. Kung hindi mo na sinusuportahan, mag-resign ka na. O si Leila de Lima lang ba nagsabi niyan? Hindi po. Ito po, mga bago po to. Mga bago po to. Ito po si Arnel T. Congressman po to ng LPGMA. Okay. So tingin ko, it's either she needs to resign or the administration needs to consider kung siya ba ay kailangan i-retain sa kanyang current position or kailangan palitan kasi mahirap yung meron kang statement against the administration which sa ngayon, boss niya yun Pareho di ba? Pareho na sinasabi. Isang congressman na hindi niya kapartido at isang dating senador at ating kalalaya lang po sa piyansa. Pareho sila ng tono Kung hindi na gusto, sa madaling salita po, ito po, ulit-ulitin ko sa inyo. Baka ako lang po nagsasalita ng ganito. Tama po yun sa biglang tingin, no? Kung kinukontra mo yung gusto ng Pangulo ng Pilipinas, gusto ng Pangulo na magpisto, ayaw mo naman. Tama nga mag-resign ka. No? Pero hindi po yun yung circumstansya ni VP Sara at ni PBBM. Sila po ay hindi po magkapartido. Sila po ay dalawang malaking puwersang pampolitika na nag-unity. Babalik ko lang po sa inyo, no? Baka sabihin nyo, paulit-ulit naman to si Badong. Okay lang po makulitang kayo sa akin. Kasi dapat ma-realize natin to. Yung pagtakbo po ni VP Sara at ni Bongbong Marcos bilang unity ay produkto po yan ng pag-uusap nila bilang unity. Hindi po tumakbo si VP Sara na nagmakaawa, kunin mo akong Vice President.
At lahat ng gusto mo, susundin ko. Wala pong ganung usapan. In fact, ayaw tumakbo ni BP Sara. In fact, yung mga Marcos ang nagpupunta sa Davao para ligawan si BP Sara. Para patakbuhin under ng unit team. At hindi po pwede, no? Hindi po pwedeng nakipag-unite si BP Sara nang wala silang matinong usapan. Kahit wala po ako sa usapan na yun, no? Tinitiyak ko po sa inyo, malinaw po yan sa lahat ng binibitawan nila sa kampanya nung sila po'y nangangampanya, no? Tinitiyak ko po sa inyo, ang linaw po ng kanilang pagkakasundo. No? Kaya nga unity may pinagkasunduan. Hindi po bobo si BP Sara na nanligaw kayo, wala kayong naging usapan. Oh, BP Sara, gusto ka namin patakbuhin bilang Vice President pero ako masusunod. Wala tayong dapat pag-usapan dahil presidente ko, susunod ka lang sa akin. Lahat ng sasabihin ko, susundin mo lang. Malamang po, no? Malamang po hindi po ganoon ang pinag-usapan nila. Hindi naman bobo si Sara Duterte. Malamang ang pinag-usapan nila yung laman ng kanilang mga sinasabi noong kampanya. Ano po ang laman ng kanilang sinasabi noong kampanya? Itutuloy namin ang mga proyekto ni Pangulong Duterte. Isa yan na malamang na pinagkasunduan. Ikalawa, hindi namin papapasukin ng ICC. At ikatlo, proyekto po yung NTF-ELCAC Matatapos na, hindi na pa pala ngatlo. Kasama na rin pala yun. Kung itutuloy po pati yung NTF-ELCAC, ano po ba layunin ng NTF-ELCAC? Tapusin na yung insurgency. So kasama po yan. Imposible naman na wala silang pinagkasunduan. Ang unit team nila, eto kasi gusto nila palabasin. Vice President ka. Cabinet official ka. Pagsisinungalingin. Pagsisinungaling. Ibig mo sabihin, nagsisinungaling ako? Wala talaga silang pinagkasunduan? Naniniwala po kayo, kayong mga nakikinig, kahit konti lang tayo. Naniniwala po kayo na... Para sa akin mga kaibigan, may kasunduan talaga yun mga kaibigan. Kasi hindi ko matandaan kung si Madam Aimee ang nagsabi ng mga kaibigan na may kasunduan talaga ang Marcos at Duterte. Ang tanging kasunduan nila, tatakbo kung... Ang pinagtataka lang talaga natin mga kaibigan, bakit biglang lumitaw itong si Martin mga kaibigan. President, ikaw tatakbong Vice President. Lahat ng gagawin ko, ano mo lang Ako pa sinungaling ngayon. Nakinig po ba kayo sa mga sinasabi nila nung eleksyon, nung kampanya? Hindi nga po. Nakinig po ba kayo? Hindi niyo po ba naririnig sila sa speech nila na itutuloy nila yung mga programa ni Pangulong Duterte? Nakinig po ba kayo sa lahat ng interview ni Pangulong Marcos? Hindi niya papapasukin ng ICC? Ito po, yung tinatanggi nito ni BP Sara, kasunduan po nila yan. Natatapusin nila sa pamamagitan. Kaya nga Vice Chairman pa si Sara Duterte. Kaya nga Vice Chairman siya ng NTF-ELCAC. Babaliwalain nyo lang yung NTF-ELCAC kung magpipistok pa. Sabihin nyo po nagsisinungaling ako. Sino ba yung nagsabi nagsisinungaling ako? Naniniwala kayo na wala silang pinagkasunduan na yun sa unity? Ibig nyo sabihin, tama si Dilima na masakit din, no? Mapagbintangan ka pa ng mga sinungaling ka. Sino ba yung nagsabi nun na nagsisinungaling ako? Pagsisinungaling, taripe. Sige, sabihin mo kung anong sinungaling ako. Dinamay mo pa yung Diyos at batas ng tao. Anong pinagsinungaling ko? Yan po yung una nila. Pinagre-resign nila kasi iba raw yung sinasabi ng Pangulo. Kung kumukontra ka na rin lang, mag-resign ka na. As DepEd. Mahirap naman yung sa gabinete. Di ba? Yan yung gusto nilang palabasin, no? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.